Magandang araw. Atin naman ngayong tatalakayin ng ikalimang bahagi ng ating pag-aaral na may pamagat na ang bagong pagkapanganak. Nang lalangin ng Diyos ang tao sa pasimula, binigyan niya siya ng buhay. Habang hindi pinuputol ng tao ang kanyang pakikiisa sa Diyos, ang buhay niya ay nagpatuloy. Gayunman, nang si Adan at Eva ay magkasala, sila ay nagpasimulang mamatay. Ang tao ay walang buhay na nasa kanyang sarili. Upang mabuhay magpasawalang hanggan, kailangang siya ay ipanganak na muli. Unang tanong, bakit naparito sa lupa si Kristo? Juan 10 verse 10 at Juan 14 verse 6. Ako'y pumarito upang sila ay magkaroon ng buhay. Sinabi pa rin niya, ako ang buhay. Ang walang hanggang kahihinatnan ng tao ay nakasalalay sa Diyos na siya lamang may buhay. Ikalawang tanong, gaano kahalaga ang bagong pagkapanganak? Basahin ang Juan 3, 3 hanggang 6. Ang karanasan ng bagong pagkapanganak ang nakagagawa ng pagbabago mula sa kamatayan patungo sa buhay. Basahin ang Juan 5 verse 24. Kaya ang nagsisising makasalanan ay kailangang magpasimula sa lugar na binibigyan siya ni Kristo ng buhay na walang hanggan. Ang bagong pagkatao na nilalang sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Efeso 4 verse 24. Ikatlong tanong, maaari bang masuri ang lahat ng bagay na nagaganap kung ang isang tao ay ipinanganak ng muli? Juan 3 verse 8, humihihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Ang ipinanganak na muli ay isang hiwaga sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang bating ng Ethiopia na nakinig kay Pilipi ay nagbigay ng isang kapaliwanagan ng Isaiah 53 at siya ay nahikayat. Mga Gawa, chapter 8, verses 26 hanggang 39. Si Pablo ay nagkaroon ng isang tuwirang pakikitagpo sa Diyos doon sa daang patungong Damasco, mga Gawa 9. Nang ipangaral ni Pablo ang ebanghelyo, si Lydia ay nahikayat doon sa Tiatira, mga Gawa 16, 13 hanggang 15. Nang masaksihan ng bantay sa bilangguan ang mahiwagang pagpapalaya kay Pablo at Silas mula sa bilangguan doon sa Pilipos, ay ipinangaral ni Pablo si Kristo at siya at ang kanyang sambahayan ay nangahikayat. Mga Gawa 16:25 hanggang 33. Ikaapat na tanong, ano ang mga pagbabago na makikita sa kabuhayan ng isang taong ipinanganak na muli? Una, isang bagong puso. Ezekiel 11 verse 19, bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin ng batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Ikalwa, isang bagong pag-iisip. Roma 12 verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ikatlo, iba ang mga hilig. Roma 8 verse 5. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. Ikaapat, pag-ibig sa kautusan ng Diyos. Roma 7 verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ikalima, pag-ibig sa kapwa-tao. Unang Juan 3 verse 14. Nalalaman natin tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ikalimang tanong, ano ang nangyayari kung ang isang tao ay ipanganak ng muli? Basahin ang Juan chapter 15 verses 4 hanggang 6. Isang personal na pakikiisa kay Kristo ay nagaganap. Ang kapangyarihan ni Kristo ay nagiging kanya at sa ganitong paraan siya ay nagiging kasundo ng Diyos. Roma 5 verse 10. Ika-6 na tanong, paano ipinanganganak na muli ang isang tao? Kailangang makilala natin na wala tayong magagawa. Si Jesus ang ating halimbawa sa ganito. Sinabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman mula sa aking sarili.
Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Hindi makakagawa ng anuman ang anak sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Juan 5, verse 30 at 19. Ang paraan na ipinamuhay ni Kristo na napaiilalim sa kalooban ng kanyang ama ay nagpapakita kung paanong ang mananampalataya ay nararapat mamuhay na napasasakop kay Kristo. Basahin ang Pilipos 2 verses 5 hanggang 8. Ang pamumuhay na kay Kristo ay siyang wakas ng sariling kalooban at tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang isang tao ay hindi makagagawa upang tanggapin ang bagong pagkapanganak. Gayunman, ang pagpapasakop ng sarili at pagtatalaga kay Kristo ay nangangahulugan ng isang pakikipagpunyagi. Dalawang lalaki, ang isa ay Hudyo, ang mayamang kabataang pinuno, ang isa ay Hentil, ang tagapag-ingat ng bilangguan sa Pilipos. Kapwa sila nagtanong ng iisang tanong, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Sa Hentil, si Pablo ay nagbigay ng isang napakasimpleng katugunan. Mga Gawa 16 verse 31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Sa Hudyo, ang sagot ni Kristo ay waring may kahirapan ng kaunti nang sabihin ni Jesus sa kanya na ipagbili ang kanyang mga tinatangkilik at ibigay sa mga dukha. Pinaginhawa ba ni Pablo ang kaligtasan samantalang pinahirapan naman ito ni Kristo? Hinding-hindi. Kapwa sila hinihilingan na magpasakop ng lubos kay Kristo. Piliin natin na ang kalooban ng Diyos ay maging atin. Sa ika-6 na bahagi ng ating pag-aaral, tatalakayin natin ang may pamagat na pagpapakabanal.